Maulan na araw mga kabugtaw. Dami kong nakita sa social media, yung mga baha sa Manila. Naku, galit na galit ako. Imagine, kawawa yung mga tao, lalo na yung mga bata, pati na yung mga hayop. At dahil lang sa korupsyon, kaya nangyari yun. Kaya naman yan na kung hindi sa korupsyon, ang flood control, gagana sana. No? Anyway, uh, Amerika, panics pero connected to sa sa itong baha at saka itong economic status ng Pilipinas sa pag-uusapan natin ngayon, no? Um, America is panicking dahil sa BRICS, no? Ang tariff war ni Trump nagbumirang. Sooner or later, grocery shelves in America will be empty kasi wala na, ayaw na makipag-trade sa kanila ng mundo. Coffee shops in America will dry out. Antik pa naman sa kapito mga Amerikano kasi yung Brazil ayaw na ibenta sa Amerika yung coffee nila, no? Inflation will rise. Hirap na nga yung buhay sa Amerika tapos uh, tamaan pa ng inflation. Ano ba yung epekto ng BRICS at bakit nagpapanik na ang Amerika ngayon, ano? Alam nyo, nung hinanda ko itong topic na to, ako'y nanghihinayang. No? Sabi ko, kung siguro kung ang Pilipinas sumali lang sa BRICS, hindi nagpapakatuta sa kano. Sagana na sana ang buhay natin ngayon. Pero BRICS is rising, America is falling. No? And the quiet war has begun. May kasabihan, wars aren't always fought with bullets. Sometimes it's the currency in your pocket that's under attack. While the world watches headlines about AI, elections, and celebrity scandals, BRICS is working on a currency revolution. The US knows, but they can't admit how dangerous it really is. Kasi sabi nga ni Colonel Douglas MacGregor at ni Professor Jeffrey Sachs, yung mga leaders nila sa Washington are living in fantasy island. They're delusional. Kala nila they're still number one. Kala nila they're still the number one superpower in the world. Hindi na, no? And kaya nga nagpapanik sila kasi itong ginagawa nila sa Ukraine, itong ginagawa nila dito sa Asia is to maintain the superpower status in the world. Pero wala, umiiba ng mundo eh. For 80 years, the US dollar has been the world reserve currency. Almost 90% of global trade flows through it. Oil, gold, wheat, everything priced in US dollars. This gives America a superpower, the ability to print money the world must use. But BRICS is a threat that keeps US official awake, lalo na yung nakakaintindi. In August 2023 at the BRICS Summit in Johannesburg, leaders openly discussed ditching the dollar for global trade. Pasay kang bata ka, kaya nang nila gamitin yung dollar. The plan, create a common currency possibly backed by gold. The one thing the US dollar hasn't had since 1971. Yan ang tinatawag natin na Nixon shock. Si President Nixon, instead of their currency backed up by gold, he made the dollar as the backup itself. No? Overnight, lumakas ang dollar. Overnight, tinanggap ng mundo. No? Kung may backfire din. No? At dahil tumakas ang dollar, tumaas ang sahod, yung mga kumpanya nagsialisan sa Amerika, pumunta doon sa Global South, South America, China, Asia, kung saan ang labor ay mas mababa compared sa Amerika. Yun na yung simula ng deindustrialization ng Amerika, lalo na yung mga manufacturing sector nila. Kasi yung manufacturing sector is the backbone of any economy. Yun, wala ng Amerika yun. China is now the leading manufacturing country in the world. Dapat back up kasi ng gold because it's incorruptible. Russia's central bank has been stockpiling gold, 2,333 tons as of 2023. China quietly bought over 225 tons in gold in 2023 alone. Tayo naman binibenta natin ang gold natin kasi may gustong kumita. This isn't just the case. It's a war preparation, financial war. No?
When the US sanctioned Russia in 2022, it froze 300 billion of Russia's reserves. That sent a message. If you cross America, your money isn't safe. BRICS countries saw it and decided to build a system America can touch. Kasi yun nga, pag-usapan na natin sa nakaraan that America was weaponizing the dollar. No? China is making oil deals with Saudi Arabia, Brazil, and even France in yuan, not US dollars. Naghalburotong Amerika dito. In March 2023, China brokered a peace deal between Saudi Arabia and Iran, then pushed both towards BRIC. This isn't random diplomacy. It's currency chess na currency. At magaling ang China dyan. For 50 years, oil was only sold in US dollars. Yung tinatawag na petrodollar. In January 2023, Saudi Finance Minister Mohammed Al-Jadaan said, "We are open to trading in currencies other than the dollar." Patay kang bata ka, Amerika. If Saudi joins BRICS and sell oil in yuan or a BRICS currency, the US loses its golden goose. Sinabi ko na pag nangyari yan, that's the last coffin that's the last nail in the coffin of America. Foreign nation holds 7.6 trillion in US debt. If they stop buying, America must print more money, inflation explodes. Sabi ko, hirap ng buhay sa Amerika tapos tamaan pa ng inflation. Every 1% drop in global dollar reserve, billions lost in economic leverage. Imagine 1% lang mag-drop sa dollar reserve, billions ang tatalunin ng Amerika. Right now, US dollar share fell from 73% in 2001 to 58% and falling in 2023 and falling fast. Wala na. Sa oras kasi bumaba yan, wala na, mahirap nang ibalik yan. So it's downhill. No? Yun ang tawag namin sa ethics na wedge effect or snowballing effect. No? Ang snowball habang gumugulong pababa, it gathers momentum, it gathers particle, palaki ng palaki. No? Ang may epekto sa mundo. There will be a global domino effect. Once the dollar loses reserve status, import costs more. Food, fuel, tech. Interest rate spikes, credit card, and mortgage pain. Lalo na sa Amerika, alam nyo, sa Amerika nabubuhay mga tao doon sa sa utang, sa credit. Yung mga Pilipino nga doon, pag nakuha nila yung SSS number nila, nako, umiinit yung telepono nila sa tawag ng mga bangko, offering this, offering that, this credit card, that credit card. Ang Pilipino, tanggap na ng tanggap, swipe lang yung swipe. Pagdating ng bill, sakit lang ulo nila. The US government struggles to fund itself without massive debt. Kasi, actually, kahit Amerika ngayon, nabubuhay sa utang, not just to fund itself. And karamihan sa perang yun, pupunta pa sa giyera, sa armas, pupunta sa foreign aid, lalo na sa Israel. Habang ang healthcare nila, ang homelessness problem nila, ang education problem nila domestically ay hindi maatupag. Talagang screw up. It wouldn't just be the fall of Wall Street in crisis. It would hit every American household. No? Yun na yun. Wala nang pagkain sa grocery shelves. No? Wala nang kape. Mahal na ang beer. No? Yan na kasing usually mga Americans, as long as they can have their beer and watch football at night, okay na. Pero magmamahalan lahat. No? Noong 2023, August, sa BRICS Summit sa Johannesburg, South Africa, ang official agenda is trade and development. Ang unofficial agenda, blueprint for new currency and fast-tracking Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt, Argentina, Ethiopia into BRICS in 2024. Nangyari nga. They're building trading network that bypasses the dollar entirely. Wala na, kahit hindi na rin dadaan doon sa SWIFT. Yung SWIFT, ano ba yan? Society, ano bang
ibig sabihin ng SWIFT. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, no? SWIFT, which functions as a secure network for financial institutions to receive messages and instruction for money transfer, not money itself. Pero wini-weaponize din yun ng West. No? May vision kasi ang BRICS, hindi tulad ng West, lalo na ng Amerika, na monopoly, global dominance, war. Pero ang BRICS is development for all. Huh? And it isn't replacing the US with China. It's about ending the era where Washington writes the rules. In a multipolar world, America becomes just one player, no longer the referee. Maliit lang naman sila eh. Na si Trump, winarningan yung India, wag bumili ng oil sa Russia, deadma. Daming winarningan ang Amerika. No? Pero deadma. Ewan ko anong feeling ni Trump at saka yung mga neocon sa Amerika na hindi na sila sinusunod ng mundo. Dati takot ang mundo sa kanila. At yan ang gusto nila i-maintain. Natakot pa rin ang mundo sa kanila. Monopoly pa rin sila. Pero wala na, deadma na. So, ang counter-attack ng Amerika, first, expanding NATO influence. Nakita natin yan sa Europe, sa Ukraine. At ginagawa din yan ngayon sa Asia, itong pag-demonize sa China, itong pagsali sa Taiwan, saka sa Pilipinas, sa proxy war nila dito. Kasi parang barumbado sa Amerika, pag hindi na sila sinusunod ng mundo, so nagmamaoy, nagwawala, nagbuburamintado. So doon kataas, marami kaming armas. No? Talagang, ang maganda lang dito, hindi lang kayo maraming armas. Marami ring armas ang BRICS countries and more superior than American weapon technology. Sabi nga ni Colonel Douglas MacGregor, talo nga kayo sa Ukraine, talo sa Afghanistan. Tapos gigirahin niyo pang China. Yemen nga lang, umatras kayo ang aircraft carrier niyo. Tapos gigirahin niyo pang China, gigirahin niyo pang Russia. Russia is a very formidable army. Lalo na with this Ukraine war, talagang nahasa sila. It's the strongest, Russia has the strongest ground forces in the world right now. America used to be a naval and air power, pero wala na rin yan. Mas superior ang Navy at saka Air Force ng China with their technology. Nakita natin yan sa India-Pakistan war. Yung J-10C ng China was much superior than Rafale, F-35. Rafale, French yun. After that, marami nag-cancel ng F-35. Marami nag-order ng JT-10C ng China. Strengthening the G7 control over global banking. Kung hindi nagdadaan sa SWIFT, hindi nagdadaan sa American money system, Western money system, how can you strengthen that? Even if you strengthen that, no? Wala na. Diplomatic pressure to keep Saudi Arabia tied to the petrodollar. Pero wala na, deadman na rin sila ng Saudi Arabia. Yan nga, sabi ni Al-Jadan, we will trade in any currencies. No? But here's the truth, the cracks are already spreading. And the ticking clock, the world predicts that the dollar share of global reserve could fall below 50% by 2030. Sa estimate ko naman, hindi na siguro abutin ng 2030 yan. By 2027, wala na yan. Bagsak na talaga yan. If BRICS succeed in launching a gold-backed currency before them, we'll witness the biggest shift in global power since World War II. Kasi after World War II, yun nga, America became a powerful nation. But BRICS will succeed. The dollar will collapse. Matagal ko na sinasabi yan. The dollar will collapse. Buti nga sa inyo, napaka-arrogante nyo. Mapang-api kayo. You were weaponizing the dollar and many nations suffered because of the BRICS now is rising. No? The vision of presidency, common destiny for mankind, which is progress, shared development, not unipolar control, not unipolar hegemony, not unipolar arrogance, but development for all mankind. Kaya nga sinabi ko kanina, nung hinahanda ko itong topic na ito, nalungkot ako, nanghinayang. Sabi ko sana kung sumali lang Pilipinas sa BRICS at hindi nagpapakasuta sa Amerika, si BBM, so ang ganda siguro ng buhay natin ngayon. Tingnan mo, hirap tayo.
tingnan mo yung baha. Ang hirap na nga tayo, ninanakaw pa yung kaban ng bayan. Ah, ano kaya mangyari sa Pilipinas? Ah, eh, sa ano yan sa leadership yan. Ang mga tao hindi rin aware sa mga ganitong developments sa mundo. Ang tingin pa rin ng mga tao sa China, sa Russia ay mga demonyo, masama sila, inagaw teritoryo natin, lahat na, hindi naman totoo yan. No? Kaya nga, may pinost ako recently, no, ewan ko kung sinabi talaga ni Jose Rizal yun. Hindi daw siya natatakot sa mananakop, mas natatakot siya sa kamangmangan ng ating kababayan. Hindi kasi nag-iisip, dagdagan pa ng reliyon na lalong pinamangmang ang mga tao na hindi nag-iisip. No? Pero hindi ako nawawala ng pag-asa kasi andyan ang internet, andyan ang social media, may nakikita tayong mga balita, mga development na hindi natin nakikita sa mainstream media. At sana magising na ang mga taong bayan. Kaya nga pinangalanan ko itong vlog na ito na Bugtaw, gising. No? Kasi importante yun. Ito rin para sa mga susunod na salinlahi.